Sabi ng iba, kapag may negosyo ka, ay mayaman ka na. This is Mommy Rose and welcome to my vlog. Naniniwala po talaga ako na kapag may goal ang isang tao sa buhay, ay talagang makukuha niya ito. Basta sasamahan po natin ito na tinatawag na STD, sipag, tiyaga at diskarte. At syempre, yung paniniwala mo ng buong puso kay Lord at kumpiyansa mo sa sarili na makakaya mo anuman ang pagsubok na pagdadaanan mo sa iyong negosyo. Itong kwento ko ngayon ay base sa totoong buhay na experience naming mag-asawa. Gaya ng sinabi ko sa inyo sa mga unang videos ko, ay dati kaming regular employee sa mga private company. At dumaan ng maraming taon, ay bigla na lang kami nakaramdam ng pagkapagod, pagkasawa sa aming mga trabaho. Pero bago yon, matagal na namin pinag-iisipan kung ano ba talaga ang magandang negosyo kapag aalis o magre-resign na kami sa company na pinagtatrabahuan namin. Pero sa totoo lang, bago kami nag-isip ng kung anong negosyo ang aming papasukin, ay talagang masinop na tao na ako. Ako ay palaipon. Sabi nga nila, kuripot ako. Oo naman yon at wala naman akong nakikitang masama. Ang mahalaga ay makaipon ako. At syempre, dahil yung goal ko ay magkaroon kami ng sariling negosyo, ay sobrang tipid na rin namin. Hindi muna kami bumibili ng mga bagong damit, sapatos, o anumang gadget. Basta yung mga hindi muna importante, hindi muna talaga kami bumibili. Dahil yung eagerness ko noon ay talagang active. Siguro nga talaga ay naman ako sa aking papa ang pagiging business-minded ko. Actually, kahit bata pa yung mga anak ko, nagdadasal na rin ako na sana may nagmana rin sa akin sa pagiging madiskarte, wais at business-minded. Anyway, noong 2019 nga pala kami nag-decide mag-umpisang magnegosyo. At yung taon na yon ay siguro yung edad ko noon ay nasa 28 or 29 years old. Yun yung ang dami ko nang nararamdaman sa likod, may scoliosis na yata ako, napaparaning na ako, na-stress na ako. Siguro, oras na rin talaga para mag-stop na ako sa pagtatrabaho kasi parang, syempre office work, more on nakaupo, more on encoding. Ang sakit na ng likod ko, hindi na ako makahinga. Akala ko nga may masakit, may malala na akong sakit. Yun pala ay gusto na ni Lord na mag-resign na ako sa trabaho. Nung time na yon na sabi ko yung parang may malala na akong sakit, talagang stress ako, hindi ko na alam gagawin ko. Tama ba tong desisyon ko na magre-resign ako na walang kasiguraduhan yung papasukin namin business? Kasi nung regular kami, at least meron kaming regular income na pumapasok every kinsenas katapusan. Tapos, o kaya nag-change din ako noon ng employer. Pero siguro yung mga last 3 employers is months na lang talaga yung tinatagal ko. Parang hindi na talaga ako nagtatagal dahil sa puso ko wala na akong ng magtrabaho. Siguro talaga calling na yung para mag-business na talaga kami. Kasi yun naman talaga yung talagang dream ko. Ang maging boss sa sarili mong negosyo. Na dati ay ang pangarap ko lang is masarili ko lang yung oras ko. Anytime na pwede ako magsara, anytime na pwede ako magbukas. Pero syempre dahil may business na rin kami ngayon at kahit ito ay small business lamang, dapat maging professional pa rin tayo sa oras. Kasi syempre may mga avid customer na tayong tinatawag na alam nila kung anong oras lang yung bukas mo at sara, lalo na yung break time. Kasi pag maiinis din sila kapag kahit sarili mo nga yung oras mo tapos wala kang notification man lang na ahead of time na hindi ka pala makakapagbukas. Syempre, medyo nakaka-annoy din po talaga yun sa pakiramdam. At sa oras na to, pagkatapos kong linisan ang aking workplace, ang bintana, ang paligid, ay mamadali na rin akong mag-ready kasi meron kaming meeting ngayong hapon sa school naman ng anak kong si Ate Venice. Kailangan umattend din ako ng meeting kasi very important yata ang announcement. At saka kamadali ko nga ay basang-basa pa nga yung likod ko, yung damit ko. At doon nga pala sa sinasabi nila na kapag may negosyo ay mayaman na, ay hindi naman lahat. Katulad namin, hindi naman kaming mayaman. Dahil ang totoo ay hanggang ngayon, lumalaban pa rin kami sa buhay. Hindi tumitigil at pinapahalagahan ang mga binibigay na biyaya ni Lord. By the way, dito ko muna tatapusin ang video na to. Meron pa itong kasunod, mamaya ulit. Nandito na kasi ako sa school. Yun lang muna for today's video. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye! Love you!